is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Libre kong San Miguel beer, basta akin ng Tansan. Tansan? Sa San Miguel Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel beer, hanapin ang code sa Crown. Kung meron, panalo ka! Iscan ang QR code Facebook, itype ang code, and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Grabe talaga ang San Miguel Oktoberfest. May chance manalo ng rewards anytime, any day via GCash. Drink responsibly. Kini ang tinuod na radyo sa Bohol. DYTR 1116 www.dytrbohol.com. Internet live stream nagsilbi sa katawang buwan sa buong kalibutan. Atong tagno sa DYTR, alas 2:03. Tagna, atod ka nato sa First Consolidated Bank. Naghatag sa serbisyo nga financial sama sa salary loan, motor vehicle loan, real estate housing, og loans alang sa pagasugod o pagpalambo sa patigayon. Atong oras, hatod kaninyo sa LGU sa Lubok. Pinanguluhan ni Mayor Leon A. Kalipusan, inabaga ni Vice Mayor Pablio Bibot Dumpor Sumampong ug sa kapamilya sa Sangguniang Bayan. Newsmakers, uguban pa! Mao kanya bagong tulmanon sa Radyo DYTR 1116 sa inyong mga radyo. Newsmakers, uguban pa! Paminawa Batag Adlaw from 1:45 to 2:45 in the afternoon right here at our True Radio. Newsmakers, uguban pa! Magahisgot sa mga balita ug sa mga nalambigit sa mga balita. Newsmakers, uguban pa! A program that will also entertain discussion on celebrations, dedications, music, love notes, families, hopes, interests, joys, mentoring, business opportunities, people's achievements, stories of long ago, of today and of tomorrow, seminars, and many more. Newsmakers, uguban pa! Uban sa inyong anchor person na si RD Araneta Batoy, inubanan sa daghanan nga mga kauban. Newsmakers, uguban pa! Paminawa, uban sa kalifay yung katawa. Newsmakers, uguban pa! Siguradong malingaw ka! Mga pagtimbaya, gikan sa Richley Corporation, drinking water supplier. Ang Richley Corporation, mga kaigsuunan, nagsilbi na karon 24 oras matag adlaw, 7 ka adlaw matag semana. Dinhi sa nagkalain-lain nga barangay sa Dawis, San Isidro, Poblasyon, Dao, Totolan, Tabalong, Katarman, Sungkulan, Biking, Mayakama. Mga barangay sa Panglao, Libaong, Bolon, Tawala, mga barangay sa Tagbilaran City, Mansasa, Bool, ug mga barangay sa Baclayon, Santa Cruz ug Libertad. Dili matugay, ilan ang pagasilbihan ang tanan nga mga barangay sa Dawis, Panglao, Tagbilaran City. For more information on water application, adtua lang ang ilang Tagbilaran office sa Benigno Aquino Avenue, District Cogon kini og sa Tagbilaran City. Hatuol sa atong daan nga airport, telephone numbers 0917-832-5450 o dili gani 0917-8244-340 or 0919-232-1192. Muadto usab kamo sa Dawis ug Panglao office. Diha gyud mamutang sa Barangay Katarman, Dawis, Bohol. Telephone number 1917-834-8210 or 0917-1280-161. Ay kalimot, Richley Corporation, drinking water supply. Ani apay laing maayong balita. Ang Builderware Superstore accessible na kini karon sa online shopping. Atong usbon, ang Builderware Superstore accessible na kini karon sa online shopping. Imo lang pagabisitahan ang www.bqbuilderware.com. You can now browse and shop for your construction needs with free delivery within Tagbilaran City kung ikaw mo palit sa total amount of 5,000 pesos. Time saving ni mga kaigsuunan.
Dili na kamaglangan sa panahon. Hassle-free mga kaigsuonan. Dili na kamaglisod. Adto lang gyud. Bisitayo lang sa imong computer www.bqbuilderware.com. Mahinungdan nga sa tanan ng mga Builderware's valued customers nga aduna kamoy minahaus kinabuhi nga tuas sa laing nasod, dili na gyud problema. Mo order lang sila ha. They can now buy their construction materials needed for their housing here in Bohol. Dali na gyud ka pagpamalit. Mahimo ka mo gamit sa inyong credit card? Akong Osbon, mahimo ka mo gamit sa inyong credit card for faster transaction. No need sa pera padala. Just visit www.bqbuilderware.com. As an affiliate of BQ Corporation serving generations of Boholanos for 75 years, this coming 2020, Builderware is the architect's choice in providing you the most trusted brands with high-quality products for your construction needs. Builderware, your hardware superstore. Ngayon ay maayong balita ang mga kaigsunan alang sa lovers of cakes and pastries. Niya may gugmaon kaayo sa cakes o sa pastries. Wow, you are in for a special treat sa Sweet Home Cafe. Tungod kay ang Sweet Home Cafe nagatanyag kini sa gitawag na itong assorted treats alang sa ilang mga customers. Ang taong Sweet Home Cafe nagabalita sa ilang mga customers na doon tanyag na gitawag ng assorted treats. Freshly baked cake every day. Available at 2 p.m. daily. So pagsugod sa alas 2 karonday, ready na. Assorted cake. Customers may get a whole cake made out of assorted flavors. One can save up to 25% by taking advantage of this promo. Available only at Sweet Home Cafe. Patrons will be treated to a cake featuring flavors such as the following: red velvet, honeycomb, carrot, blueberry cheesecake, New York cheesecake, choco moist, o kanang gitawag sweet revenge. Truly, kining maong cake mga kaigsuran, assorted flavors, o gitawag nilang made in heaven. Patrons may visit Sweet Home Cafe sa ilang duha ka mga branches. Usa ni ana na sa Remodel Street, hadool ka na sa karaan na Holy Spirit School, ug ang lain anaa sa Lesage Street. Ayaw kalimot, Sweet Home Cafe offers delicious assorted flavor cake for take-out. Yes, it's a wonderful Tuesday. Ug aniya na sadta sa laing edisyon ng atong programa ang Newsmaker. Suguban pa. Mo kini inyo ang kinahang nga programa matag hapon. Gikan sa Lunes ngadto na sa Biyernes, alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Kini ang inyong ubos ngayon, your friend Dave Alvarado. Makiguban kaninyo so sa katak na sa tuhang nga tulumanon karong adlaw karong katapusang adlaw sa Nobyembre 2021. Ito pa may gala. 25 days to go. 25 days to go till Christmas. Mga nga nanay mga katawag na to nga mga Christmas decors na nagana ang mga nagsugod na ang mga Christmas tree lighting sa nagkalinlain makita ninyo nga spirit of Christmas despite the fact nga doon na patagihapon nga giatubang nga pandemya, no? Ang atuan linhi dili na to makalimtan kung unsa gyud ang tuyo ang tinuod nga tumong sa kitawag nato nga kapaskuhan kay ang Pasko manggod mahigala, no? Ang atong yun tuyo is atong ibalik sa atong kasing-kasing ang pagpahinumdom kung unsa ang tinuod nga rason sa season, no? Real reason for the season mao ang
abot no, sa atuhang kining Ginoo, ang atuhang manlulubos nga si Hesus Kristo. Tulo man gud ang dimensyon no, sa pag-abot niya dinhi sa kalibutan isip po sa kabata, no, kanang nativity ug ang pag-abot niya sa atong kasing-kasing sa atong pagdawat isip atong manunubos ug siyempre ang pag-abot niya sa umaabot ka panahon ng kadawag natong second coming. Muna ang mga dimensyon nga atohang gipaabot no. Dili lang sa magpaabot kay kasara man to sa gipanganak no. Lain pagandang atong gipaabot kining nahimo naman siya nga parte sa atong kinabuhi sa atuhang pagliya pag atong pag-ampo kay atong gidawat no, ang role sa atong lubaw makagagahom hindi si Hesus Kristo sa atong kinabuhi isip man atong malulubos. So ang ato na lang ani is katong ikatulo no, atong nga paabot nga moabot gid ang panahon ng takna no, sa iyang sunod nga pagbalik na iyang second coming kay mao man ang atong patawag nato nga pagtuo apil sa atong pagtuo. So mao na ang masawag nato simboliko nga pag celebrate nato no sa pag-abot no mao ganing Adventus kay duna tay gipaabot na tay umaabot nga kanang matawag nato nga gusto nato nga makabot no, sa umaabot nga panahon mao na siya ang atuhang Adventus na gitawag na or Advent mo na nga dagkot ang kandila sa Advent tree mo na ang nagpasabot sa atong gipaabot na panahon dili lang ang kapaskuhan kundi ang umaabot nga pagbalik sa atong Ginoo mana no? Ang dimensyon sa ato ang gitawag nato nga kining pag-celebrar nato sa Kapaskuhan. Ay na unsa nga aton na siyang ibalik-balik sa atong patakan, sa atong hinahuna, sa atong kasing-kasing nga ang tinuod nga reason nga dili kay ang makuha nato nga mga gasa, dili ang mga makuha nato nga bonus, no? Mao na atong gipaabot sa Kapaskuhan kundi ang tinuod nga rason nga nung nagselebrar ta og maong okasyon. Atong mga pagtimbaya sa atong mga suki nga naminaw nining atong programa karong adlaw sa nakalain gapit sa kalibutan pinaagi sa atong mga nakalain platforms no sa atohang kay nang gitawag nato nga pagsibya no? Pinaagi sa atong website sa www.theboholtribune.com ug sa atohang isusunod no ang dytrbohol.com sa atong FB page ang DYTR Bohol and siyempre sa atong mga nakalain radio streaming sites sama sa streama.com. Thank you very much sa atong mga kaigsuunan nga naminaw nini atong programa pinaagi sa ilahang tasa-tasang mga radio sets, mga transistor radios ba kaha sa 1,109 ka mga barangays og kining tulo ka mga distrito lukop ni ining atong probinsya sa Bohol. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag, mayong kadlawon, mayong sa iyong buntag sa inyong tanan sa asang dapit no? Sa atuhang kalibutan nga maabot taman sa amot sa atong Sibya karong adlaw. And siyempre sa itong mga kaigsunan nga anaa sa kasikpit nga mga lugar ni atohang Kabisayan o Mindanao. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa itong programa karong adlaw karong November 30, 2021 no. Usan man ta ka holiday karon tungod lagi kay atong gisaulog yung kitungod na so nga Bonifacio Day no. Atohang ibalik no sa atong patakan pod no ang kaning pagka matawag natong pagkabayani no ni Andres Bonifacio nga mao nay atong gisaulog karong adlaw. Karong adlaw pod mga higala no. Masawag natong hinapos na gyud no sa bulan sa Nobyembre and
and this is the second day of sa gitawag natong mga national immunization or vaccination days nga gitakda sa atuhang kagamhanang nasyonal, no, na gisaulog pod sa nakalain-laing mga dapit dinhi sa atong nalawigan o sa uban pang mga dapit sa atuhang nasod nga Pilipinas, tungod lagi kay ang atong tuyok tumong atong tinguha gyud is moabot ilang panahon, no, na makabuot gyud nato ang herd immunity na maunay matawag nato nga sulbad, no, sa atuhang problema sa pandemya na atong gitubang. And then sa nakita gyud nato nga layo-layo pa layo-layo pa gyud sa tinuod, ilabi na dinhi sa atong lalawig nga bulan, kay last time na natong check 34.34% pa lang sa atong mga kaigsunang kanang angay nga bakunahan ang nabakunahan na, no, sa kanang batok sa COVID. So kinahanglan pag nato nga kabuto pa nato wa pa ganita sa tunga, kay ang tungaan is 35%. So hopefully by the end of sa atong vaccination days, no, sa nakalinay mga dapit dinhi sa atong lalawigan, kay moabot na gyud ang 35%, no, and moabot-abot sa at least 50% sa end sa atuhang tuig, no? At mamimo na sa nga matawag nato nga mas merry ug moabot na gyud ang panahon na makuha na nato ang herd immunity. Diha makaingon na ta nga lipay na, dili lang kaya ng Pasko, kundi ang atong mga pista, kay di na lang mag-lockdown, wala na lockdown, wala na kanang pag dili, no, sa to mga kaigsunan nga mamista, no, pila na kapistahan, duha na kapistahan ng wala gyud ta nakatagamtan og pista dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. And the character of the Boholano is not complete without the fiesta, kay part na sa atong kultura, no, isip mga Bulanon ang pista, og kung wala ang pista murag kuwang. And mao na ang batawag nato gihikaw sa ato no, sa tungod sa pandemya, nawa ang kanang kasadya ang atuhang kabibo sa atong mga tagsa-tagsang mga kaning komunidad tungod lagi sa pandemya nga ato nga gitabang. Mao na nga hinaot ta, no, nga musanong ta tanan sa kini bitaw nga pagpamakuna tungod lagi kay dili lang sa atong kaugalingon na pakit panginahanglan, dili lang kay ang ato lang gitan-aw ani, kay ang atong survival, no, atong survival nga dili ta maangin sa COVID, kun dili ang ato pud isikataw, kay kung dili ta makatakod or kung makatakod man ugaling ta, dili maunsa pod ang imuhang isikataw tungod kay bakunado pod siya. The risk of sa pagdako pagyud og problema nato or pagkuyana pagyud sa kining problema sa COVID, mao na ang atong mahatag nga sulbad, no, sa atong problema sa umaabot nga panahon. Kay mula na nga sa panahon karon, no, sa anong adlaw man gud na isip nga kanang gisaulog nato, no, ang adlaw sa usa ka bayani, magpakabayani ta in a sense nga dili sa angay nga kanang magpamatay ta, no, sa kining nang mamatay, kinanglan pang mamatay ka para mahimo kang bayani, dili sa panahon karon mahimo kang bayani sa una sa ipong pagsamod sa mga traffic rules. Ana, pwede na ka mabayani ana tungod lagi kay nakay disiplina. Ug ikaduha na siyempre kaning pagpamakuna. Usa na ang pagtamod sa mga rules and regulations. Liha na ang mga pamaagi. And ako lang i-focus karon ang importansya, no, sa pagbamakuna, isip kanang paghatag nato og tampo sa atohang collective nga tinguha nga mobalik na sa normal ang atohang panginabuhian, na di na ta magmask, di na ta kanang tugutan na ta magtapok-tapok, tugutan na ta magparty-party, tungod lagi kay wala na nay kakuyaw sa atohang kining gitawag nato nga environment, wala na may problema ang atohang gatubang pandemya.
Norma gyud na yasuhang tuyo tumunga ng bakuna may gana, no? Alright, atong paminahon ng atuhang afternoon news break. Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. My dear friends, today is Tuesday, November 30, 2021. Here now is the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. For the news headline, Penrose stands firm, saying Barangay Road in Santo Niño, Balilihan indeed exists. We will be giving you the detail of the news right after this. Use FCB Pay, FCB's new mobile banking application to earn 2% cash back with no minimum spend required and no cashback limit. Whether you are shopping for loved ones or buying food for Noche Buena or rewarding yourself this Christmas, use FCB Pay to pay for your Christmas expenses. Just keep using FCB Pay to enjoy safe, convenient, cashless transactions, and earn 2% cashback. To register, visit your nearest FCB branch. I'd like to repeat, to register, visit your nearest FCB branch. At FCB! Back to our news, ladies and gentlemen. The Penro of Bohol stands firm, saying Barangay Road in Santo Niño, Balilihan indeed exists. This position of the DENR official effectively negates the contention of Richie Water that the area is a private property. The officer in charge of the Provincial Environment and Natural Resources, or PENRO, stood pat by saying that based on the cadastral survey, the Barangay Road at Santo Niño, Balilihan indeed exists. PENRO Ariel Rica made the clarification during an exclusive interview on radio on November 29, 2021 in the Open Forum program hosted by Desio Friend and Dave Alvarado. He said that based on the cadastral survey that there is indeed a barangay road that leads to the area near Bugwak Spring and the facility of the Bohol Electric Cooperative 1 in Barangay Santo Niño in Balilihan Town. He said that before a cadastral map is made, several consultations and notifications will be sent to lot owners. The issue stems as Richie Water placed a barricade on the barangay road which the company alleges is part of its property that it purchased from the Pahuta family. Ang among findings do nagyud existing barangay road dito, quote and unquote, Penro Rica said in the interview. Pedro Rica added, and I quote him, akong klaruhon nga existing yun ning barangay road regardless whether or not dunay private owner nga nakapalit o title property ba o naplayan ba og titulo, dili na siya mo matter kay sa cadastral map nga na-approve na indicate man gyud nga ning barangay road kung dunay nakapalit og lote is separate na gyud na siya ang road. And I quote, it means that the road has been allotted for the public access, the Penro further explained. Meanwhile, Rica said that during the assembly that happened on November 23, 2021, Mayor Perez Ochato emphasized that the water that will be drawn from Bugwak Spring will be for the sole consumption of the water consumers residing in the town. However, in order to be fair, Bohol Tribune, Newsmakers Gubanpa, and Open Forum tried to reach out to Chairman Richard Lim. In contrast with what Richly Water Chairman Richard Lim said in a radio interview, that the local government unit in Balilihan plans to sell water drawn from Bugwak Spring to another private water utility company.
Chairman Richard Lim also said that he is really allowing residents of Balilihan as well as Boheco people to come into the area where he claims belongs to him for as long as Balilihan LGU will not sell the water to other companies. Friends, we have just given you the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. On behalf of my fellow broadcasters, Attorney Greg Ostral, Chandy Barbatoy, Dave Alvarado, Gloria Ludovica, Ines Araneta, this is your regular newscaster who would like to invite you to stay tuned for the next segment of our program as we feature to you the BBM Chairman, Mr. Silvin Bomediano, and our very own Dr. Brian Cepedoza for very important matters that we are going to discuss. In the meantime, I'd like to say thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. Use FCB Pay, FCB's new mobile banking application to earn 2% cash back with no minimum spend required and no cashback limit. Whether you are shopping for loved ones or Buying food for Noche Buena. or rewarding yourself this Christmas, Use FCB Pay to pay for your Christmas expenses. just keep using FCB Pay to enjoy safe, Convenient cashless transactions. and earn 2% cashback. To register, visit your nearest FCB branch. I'd like to repeat, to register, visit your nearest FCB branch. At FCB. Hinay kaayo ang signal nako mga kaigsuunan. Mao nang dili ko makadungog. Sorry, I'll pass it on to Dave. Dave, take it over. Wa ko'y madungog. Okay, atuhang ipa ayon ni okay, atuhang Sige na Dave, please proceed. Okay. Go. All right, ato lang siguro nga unahon no ang ato pagtawag sa atuhang mga resource person and while waiting for sa atuhang mga resource person no ang nagkainit gyud ang laraw dito sa politika. Ipakita nga nagkainit na Dave, go and conduct the interview now. Kay murag daghan-daghan na ang nakalagin na minaw sila nato. Unya ang atong signal is very bad. Yes. Okay, ako to nga okay, ana ang atuhang unang resource person sa atuhang para sa atong tulumanon. Wala kundili ang chairman sa basta Bulanon Marcos, walain kundili si Mr. Silwin Bomediano. Mayong sa iyong kaponon. Yes, Sir Dave. Mayong hapon with Ma'am RD o sa atong libuan ka mga tigpaminaw sa inyong programa. Alright, sir. Una sa tanan no atong pangutana natay murag na intriga ta no sa imong gi-post a while back no na naginahanglan ka og mga volunteers kay dunay usa ka dakong event nga may tabo in the next few days. Can you give us a teaser and maybe you can ask and take this opportunity to invite people to be volunteers? Yes, actually, at present, no, we are organizing a volunteer group for BBM in Bohol. So, muna, nanawagan na nga kita itong gusto nga mo volunteer atong dawaton kay any
tingali no, pila na lang kaadlaw, basin og mo announce ang atong BBM camp sa Manila nga mo ang atong kandidato at ready na no. Kay pagkakaroon wa pa man po nato gyud maibawi sa pita pero nangandam lang ta. So ang imuha is nagandam lang. How do we go about volunteering sa inyong kausa kung ingasong makinahanglan mo og mga volunteers? Kamagin Dave. Unsaon nato ang masawag nato pag-join sa inyong volunteer group? Ay, yes, naatas mga kalungsuran, nag-organize ng Tibok Bohol o doon na mga municipal coordinators na ng mga lungsod. Kuha na dito ang tanan ng mga forms no, para distribute sa itong mga kaitsunan gusto mo volunteer. And then, pwede po sila mo register no, sa itong page. Sa Bulanon Marcos kay the moment nga makita sila dito doon na team nga mo contact ka na nila. I see. Unsa may mga matawag nato nga tasks or mga kaning himuonon para sa mga volunteers just to give them an idea kung unsay ilahang matawag nato nga participation kinta. Especially sa kuan Sir Dave no aning pagbisita ni Bongbong Marcos with Sara Duterte. Ato sila may mo tabang og coordinate diha sa atong mga kalungsuran. Ikaduha ang atong mga activities nga line up sa Basta Bulanon Marcos ang in line sa program ni Bongbong Marcos ang tree planting, ang coastal cleanup, tanan no ato nang gi-appeal sa atong organizing and then ang election time no ang panahon sa election period 1 week before election no kinahanglan mobilize nato ang mga volunteers na assist sa kuan sa grupo ni Bongbong Marcos labi na din sa Bohol sa election day po. Okay. I just want to know, no, unsa may mga bagong updates sa atong BBM aside from the nangita taog mga volunteers, unsa may mga bago pog yung mga katikaran sa atuhang BBM movement diri sa Bohol? Hapit na nato mahuman ang tanang lungsod o adto sa no, organize. Actually, naa sila tanan sa ang municipal coordinators kompleto na pero kami sa team sa Basta Bulanon sila na lang kabuok ang wa na mo gyud ma-adto personally niya ma-meet and greet na to sila no mahimamat padayon ta na naglihok sa tong activity niya kaning tanan in coordination is sa atong Partido Federal ng Pilipinas. I see. All right, if wala na kailai pang mga kining mga pamahayag, would you like to give your victory statement sa atuhang mga listening audience? Yes, akong gihangyo ang atong mga kaigsuonang Bulanon nga kanhi ni suporta ni Senator Bongo na karong adlaw ni withdraw officially sa iyang candidacy for president. Mag-usa ta diri sa atong grupo ni Basta Bulanon no, para ni Bongbong Marcos. Kay kita po nagtuo nga wa koy lain nga makasadayon sa programa ni President Duterte si Bongbong Marcos po. All right, I thank you very much sa imuhang time, sir, and mabuhay ka. Yes, thank you. All right. Ato lang isunod ang sunod natong resource person sa tuhang tulumanon karong adlaw may gala. No, nga to ang paborito. Kay nagkinahanglan gyud ta og katin-awan no sa tuhang mga pangunahuna karon kay daan ako no ibag-ong variant ug unsa maning variant ato nang mahibaw-an kay aniya na gyud no ang atohang resident matawag nato nga resident expert
pagdating sa kining information sa panlawas. Wala ko dili ang atohang columnist sa The Bohol Tribune. Wala ko dili si Dr. Brian Cepinosa. Mayong sa iyong kapunon, Dr. Brian. Dr. Brian? Murag anong giyang Hello, Dave. Yes, ma'am. Dili ko ninyo madungog ganihara kong singgit. Okay na, ma'am. Oh, okay. Diha ang tako ipangutana ni Mr. Silwin Bomediano nga wa nimo mapangutana no. Unsaon among dispensa sa among naminaw karon ang among secretary nga si Kate wa pud niya ma-announce gyud ahead of time nga atong ma-schedule gyud si Mr. Silwin Bomediano. Kay matud pa niya Dave ikaw kuno wa mo hatag niya. We would like to apologize to our listening audience no. Si Kathy Laquinta wa niya ma-announce kay wa kuno pud mo mapasa Dave. Okay. Importante ni nga mahibaw ang atong mga kaigsuonan. Is that right, Dave? Yes, ma'am. Ngano wa man ni nato ipasa? Na kanang wala tay internet ganina, ma'am. Oh. No. Wala na tayo internet sa DYTR? Dili kanang ako sa ako ang kung internet. So you are broadcasting from home? I'm broadcasting from here pero ang internet ganina sa DYTR kay Spotify dili kayo makadaog. Mao ditong dili po ko madunggan. Is that right? Is there Posibilidad. something wrong with the signal of DYTR? Sa atong internet murag hinay kayo dire, ma'am, sa internet sa DYTR. Mao dito hinungdan nga ganus ama na murag na hinay Dave. Murag kaniha po mga gud sa ma'am. Wa po ka mo check ni Kathy. Naghatag na ko niya. Dave, did you check Kathy? Naghatag na ko ganiha, ma'am. Miingon magud siya nga wa ka mahatag niya kuno. Ganiha. Naa na magudaghang nangutana ngano kunong wala nato isibya no nga mo broadcast di ay si Mr. Silwin Bomediano. So we would like to apologize to our people. This is the fault of our staff, no? Kalihog lang, no? Okay. So I hope Kathy is listening in right now and ganus agin mo ihatag Dave. Mga alauna, ma'am. Alauna. Okay. So when did we know nga mo schedule? Importante kay si Mr. Silwin Bomediano Dave. I wanted to really ask questions coming from him. I don't know, Larry, okay na ba ta? Nakita na ba ta, Lar? Nakita na siya. Okay na ba ta, Larry? Dili madungog si Dr. Brian. Dili Call madungog. him again, please. Okay. So suwagan si Dr. Brian. Okay, Dr. Brian, are you Yes. okay, nasa. Yes, Dr. Brian, mayong hapon di mo. may hapon din, Sir Dave, o Ma'am Arding, may hapon. May hapon, Dr. Brian. Yes, salamat kay Dr. Brian. Sorry, we are having difficulty with our signal, Dr. Brian Ganiharani. And we would like to apologize kay ang usapod namo ka staff, mura, okay? Holiday magutingali ron, mato na nga tuog siguro. Anyway, Dr. Brian, ni ana ang bag-ong variant, Omicron. What can you say about this? Okay, kining bagong variant nga na-discover lang this month is kung ano siya. Daghang mutation sa iyang, labi na sa iyang spike protein dito. Kining spike protein sa virus, mo ni siya ang magdaog mo, pilit siya sa to ang receptor sa tong cells. Pilit niya, musod na dayon siya sa cells para ato na siya multiply. So, ang nahitabuan ni, mas kuan daw siya, sticky kayo. So, murag sticky kayo, inig tapos sa cells, kuan dayon siya, kapyot dayon, and then mo multiply sa ilang. So, ang atong hibawan karon is daghan kayo siya mutation, and then mura kuno nga na-displace ang Delta variant. So, meaning, kung ang Delta variant is very infectious, na-displace niya, nga siya na ang predominant na variant, subot pa sabot, mas infectious pag yun siya sa Delta variant. Nang ato lang, manibawan karon is kung unsa siya ka manis, no? Kung unsa siya ka grabe makakos sa infection. So, sa pagkaroon, ang mga scientists, sige pa og research about ani nga bagong variant kung makakuan ba niya siya, mas grabe ba niyang na-infected or maka-evade ba niya siya o kanang immunized na people dito. So, mao pa niya siya sa ato ang kuan. So, Dr. Brian, nagpasabot man nga mas grabe pa ni siya kaysa Delta variant? Mas kusog pa siya mo manakod sa Delta variant, na ang confirm karon. Pero regarding sa iyahang severity sa infection, papatakay ba ko mas grabe ba iyahang manifestation kung maigotani kumpara sa Delta. So, ato ang mga scientists, busy kayo pag-research ani. Pero ng WHO. Yeah, I'm sorry. Ingat ng WHO. Sige. Please proceed. Please proceed, Dr. Brian.
Pero ang ingon ang WHO nga magbantay kuno ta kay murag worrisome kuno kayo, murag dili nindot ang sign sa Omicron variant. Oh, what is meant by that? Dahil possibility nga mas bangis ni siya kay compared sa Delta kay so far ang pinakabangis na to karon is ang Delta variant na no. Kuan man to niya napapaman tong UK variant katong South African variant sa una katong Brazilian variant na kuan to niya napahawa to niya siya na dominate ang Delta. Okay. Siya na pinakabangis. So karon nakita nila nga mas bangis mas na-displace ko ang Delta variant ang impuli na ang Omicron. So from there makaingon ta nga wow nani something ng virus talented siya. So is that a cause for alarm among the people? Sa pagkakaroon nga wala pa takiba kung bangis ba gyud ni kayo siya or kanang grabe bitaw kayo maka manifestation sa tao kung grabe ba kayo. So ano kita siguro lang ta nga dili ta magamping ta nga dili ta matakdan. Okay. Yes. Okay, nagpasabot ba kini Dr. Brian nga nawa na tong Delta variant kay nasapawa na kini sa Omicron variant? Napagyapan ang Delta variant sa pagkaroon and then napod ang Omicron variant. Ang kining Omicron variant bago pa mangguni siya so possible masapawa na sa ning Delta variant. Possible lang na siya, possibility. So, kanang giingon nato nga mas grabe ni siya tungod bakay mutapot siya og dugay sa usa ka tawo kung matakda na? So kini siya mas grabe ni siya kay paspas ni siya manakod. So pasabot kung ma-expose ka kariyo aning infection nga tao, pwede ka matakda dayon. So, like for example, katong original gid nga COVID-19 sa Wuhan, it will ang ilahang estimate is 15 minutes exposure o sa kamatakdan. And then pag-abot sa Delta variant, seconds lang. Nadayan ka. Kining Omicron variant nga i-displace niya pa daw ang Delta variant. So, makaingon na tag milliseconds sila siguro. Exposure mo. Makda na ta. Unsa man ka grabe ang iyang infection kay katong Delta variant grabe man gyud to no so kini ang miingon tag mas grabe ni kay dali ra makatakod but in terms of the gravity of the infection Dr. Brian sa pagkaron agi kana usa na sa mga pangutana nga gi-research pa sa ato ang mga scientists kung unsa how many times siya more infectious compared sa Delta variant. So sa pagkaroon nagkapuliki pa nga to ang mga scientists para ma-identify mabawaan ang mga characteristics aning Omicron variant. Okay. Kung matakdan simbakuhay ang usa ka tawo sa Omicron variant Dr. Brian unsa ang kagrabe? It is understood nga mas paspas ni siyang manakod. Pero kung naana na sa usa ka tawo, pariho ra ba na og inong tampo nga strength sa iyang pagkagrabe sa Delta variant or mas minus-minus ni siya? Ang nakagrabe lang ani tungod kadali manakod. So, what is the depth and the strength of this kind of variant? Okay, na-report sa South Africa dito maguni siya na first na defect. No sila nga mild ako no kasagaran infection sa Omicron variant pero namon gani gitawag na to politics involved doon na for example ito na kita ang Omicron variant so managid silang mild job para dili i-close ang for example ang border nga ay atong ibaning nga traveler from this country so murag i-downgrade para dili ibahan ilang traveler from their country to other country so nagapoy politics involved. So, sa pagkaroon, maghapon na ang mga pangutana nga so, dili pa ma-answer sa mga scientists karon nga kung mas grabe ba gyud siya ang kung maigo kani mas grabe ba gyud siya compared sa Delta variant kay bawang ita tong Delta variant mas bangis man gito kumpara sa mga original nga COVID. Kini nga Omicron variant mura galalis pa ang mga scientists dito sa South Africa ingon sila nga kasagarang Omicron variant nga na-infected is mga mild na daw. Palabas pa daw mga dito sa Europa o sa US nga ominous kuno kayo. Kanang murag worrisome nga klase nga
That's what I Yeah. heard. So, yeah. So, Okay, karon wala pa gyud black and white kung kuan ba gyud ni siya kanang mas grabe pa gyud ang manifestation nato kung may tani or mas milder pa ba. Okay. So, ongoing Doc- pa nga tong pag-research. Okay, Dr. Brian, kining gitawag natong Omicron variant, madapa ba ni sa gitawag natong bakuna? Kana. So, dako kuan pagduda ang mga scientists nga si kuan ko vaccine escape ni nga variant, meaning na ibang vaccine nga dili na mo epekto ani na pa ibang vaccine may epekto. Pero another question na sad ni nga gatangag dakang kuan ganti kay wa pagyapon ni ma-confirm gyud sa mga scientists. Pero na good news nga ang Moderna na ongoing sila nga study nga vaccine against ani nga variant. So natay ko gyapon dai hope in kaso kining variant dili siya maigo ani nga kuan mga present nga bakuna karon at least natay ko another vaccine nga under trial. Pero dako kay chance nga kung ato ang vaccine nga existing vaccine karon is makaprotect gyapon niya pero not as good as against sa other variants like Delta. Kaya ato ang bakuna karon sa una 90%, 100% ang efficacy. Pagabot sa Delta ning upo siya efficacy. Karon Omicron posible gapon maubos pero dili adto gyud sa zero. So, kung atong compare, kung bakunado ka versus dili bakunado niya, maigo kag Delta, maigo kag Omicron variant, delikado gyapon tong ulay bakuna. So, mas advantageous gyapon ta ang magpabakuna. Okay, with that school of thought, nga wa pa gyud madiscover kung epektibo ba ang atong mga bakuna karon alang batok ni anang Omicron variant. Is it still useful na magpabakuna ta nga dili man ta siguro karon, Dr. Brian? Yes, useful gyapon nga pabakuna ta kay naman gapi part sa bakuna nga dili man usa ka bakuna spike protein na ato ang igon sa bakuna no na may other parts sa virus nga igon po sa bakuna. So ang based on theory na kuan gyapon advantageous gyapon tong mga tao nga nabakunahan nya maigo sa Omicron variant compared sa tao nga wala nagpabakuna nya maigo sa Omicron variant mas mamiligro gyapon ang walay bakuna. So encourage gyapon nato ang mga tao na magpabakuna bisan og na yung variant na Omicron. Okay, ni ay pangutana sa gichat nato Dr. Brian. Daghan kuno siyag nabasahan kabahin sa bakuna alang sa mga bata 12 years old below. I'm sorry, 11 years old below. Unsa man is it advisable nga mabakunahan na ang mga kabataan nga nag-edad og 11 anyos pababa? Yes, kinahanglan na nato sila pabakunahan do. Gamay ra ang effect ang ang COVID-19 gamay ra siya mortality sa mga bata. Pero importante gapon sila nato bakunahan para less ang transmission dito. Kung di nato bakunahan ang mga bata, mahimo magud sila reservoir, mahimo sila og kanang mode of petri dish nga sila na ni makatakod sa laing tao. Bakunahan gapon nato mga bata para ma-save sila plus dili sila malakot sa laing tao. Dili nila ma-transfer ang ilahang virus adto sa mga vulnerable population. Yes. Now, na matikdan ko no, na usa kami chat, na matikdan ako ma'am, nga gamay ra ang dosage nga gihatag sa mga kabataan nga 12 years old to 17 years old. So dili de pareho ang dosage ni ana Dr. Brian? Dili pareha kay atong gigamit ani is mRNA manggod ang registered ka sa for sa mga bata nga vaccine is kining mRNA vaccine. So magdepende man po na siya sa timbang kay ang mRNA vaccine man na pila ka mRNA in vial no. So kung gamay ang mga bata, gamay ra pa dapat ihatag. Kay kung madaghanan ra pod na ma-overwhelm niya atong immune system. So nanay specific dose. So, kasagaran na labi na sa mga booster bitaw kabantay ta Moderna has the highest concentration of mRNA compared sa Pfizer. Okay. So, sa booster, ang atong mRNA nga Moderna, 1/2 atong hatag. Kaya daghan makay concentrated makaya mRNA nga concentration. So, kini mga bata kay magbo man sila og timbang. So, mo na nga gagmay ra ang dose atong ihatag sa mRNA.
Okay. na vaccine, Pfizer or Moderna. Okay, how true is it? Although I know you don't like to answer this, pero namnaghap lang mi nga imo untang tubagon, unsa may mas maayo kuno ang Moderna ka sa Pfizer? My goodness, this question. What can you say, Dr. Brown? Okay. Actually, na-consider na ako. Nadunggan sa na ako na maayo ka ng Moderna compared sa Pfizer. Pero wala pong tayo gitawag na itong head-to-head comparison gibitaw. Like for example, ako naka-Sinovac. 1,000 kabog pasyente naka-Sinovac, gihatagag booster nga Pfizer. Ang PICAS, 1,000 kabog na pasyente nga naka-Sinovac, gibustiran og Moderna. After pila ka months, tanawa ta pila na infected sa booster nga population under Pfizer, anya pila po dito sa under Moderna. So wala siya head-to-head comparison. So sa pagkakaroon, based na on expert opinion, dili na siya based on evidence-based medicine. Kaya wa man siya good head-to-head comparison. Yes. So the lowest form of evidence is expert opinion or anecdotal report. The highest form of evidence is gitawag na tag randomized controlled trial. So kini siya example na to akong gisulti ganina na head-to-head comparison between sa two. So kanang kuan moingon nga Moderna mas better compared sa Pfizer kung gamiton ng booster based on expert opinion na siya. So lowest form of evidence. Ang lowest pag yun ana, chismis. I like that. Gusto ko na ano nga imong giingon. So the lowest form, ana. No, it happened in Tagihon, Baclayon, Bohol. Gireport ni sa atong barangay kapitan. Mura bagang atong barangay kapitan nga si Kapitan Ulysses Tumarong. Wala siya kaayo mahiuyon. Adunay example, nga adunay usa ka, I guess he is 16 or 17 years old nga bata, nga iyang, nga kinahanglan pabakunahan kay doon naman tayo National Immunization Day and program karon gahapon ug karon. So ilong tuwapos ning maong bata. Di na po ni bata batanon. Ilong tuwapos meaning wa nay amahan, wa nay inahan. Gisagop kini siya og usa ka magtiayon nga maunay giila niya nga amahan ug inahan. Mi-refuse ang Rural Health Unit kuno sa Baclayon kay pangayuan pagyud og certificate sa barangay. Kanang certificate sa barangay wa man gani pud mahibaw ang kapitan og kinsay amahan ug inahan. Unya dili magyud na siya makapabakunahan tungod kay way mo barog nga kining maong 17 years old nga bata nga patay na ang iyang ginikanan og amahan ug inahan. Ang manggug pabalikon og bangon ang inahan ug amahan aron maoy mo barog ni ana. What can you advise? Will he be deprived of the vaccine simply because we are very keen at kanang gitawag nato papel ra gyud ta kaayo. Yes, Dr. Brian. Okay. Kini siya Pilipino man akong unsay ato ang katungod, unsay atong right, napon na siya katungod the same na sa ato bisag wa siya ang amahan ug inahan. Correct. So regarding sa so I think kinahanglan kinahanglan Japon siya bakunahan kay naman sa Pilipinas, Pilipino man siya. So pareha ra tag katungod niya. Siguro kay kuan man siya minor man, so kinahanglan siguro ang katong mobakuna niya basi nanginanglan lang siguro consent kay kinahanglan mag-consent ang kuan vaccination kung below 18. Kinsa may mohatag sa consent kapatay namang ginikanan. Ni ay may sagot niya. Gikuha ni sa ilang panimay, dugay na sadya sa ilang panimay, I guess for the last 10 years. Pero dili pa gyud sila mo bakuna. Tungod kay nagkinahanglan og consent kay naa maulagi ka na ang balaod. Kana. So magpabilin ba nga dili bakunahan ka ng bata? O kinahanglan ba natong ubon ang lungon ug lubong ni atong ginikanan aron mo barog nga kana patay na sila? That sounds very stupid. Yeah. So mingita taga-abogado ning unsaon ning maagi para mabakunahan ning kuan bata kay lo effort kung dili mabakunahan tinuod kay Pilipino man siya. Yes. Wala ta igong panahon, Dr. Brian. Your final statement as we say thank you to you alang sa atong mga kaigsuunan. Please proceed, Dr. Brian. Okay, sa ato ang mga tigpaminaw karon, magbisan pa og ubos na to ang numero sa COVID-19 sa to ang province magkuan gyapon ta si taga pangipalo ang protocol, minimum health protocol para bawas-bawasan ato ang kuan infection, magpadayon na ato ang ubos nga infection. Ikaduha, dili ta madlo kaning bakuna kay
sa ako nang gingon ang bakuna safe ra gyud kayo. Kay kung dili pa ni safe ang bakuna, di jud ko magpabakuna. No? So ikatulo, kuan kining Omicron variant, hope lang ta for the best, but of course we always prepare for the worst, no? Yes. So manato ang kuan ato ang bahaton karon. Okay. Salamat kay Dr. Brian and more power. Kinahanglan nga Thank you. pagkaugon ta nining atong pakigbisog sa corona o kining gitawag na tong COVID. Thank you. More power. God bless you, Dr. Brian. Thank Okay. Mga kaigsunan, atong nabati si Dr. Brian. Direct from my end, on behalf of the staff, I'd like to say thank you most sincerely. Ani ay bulagwanong pahinumdom. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian. Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress. I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level. Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Rajon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress. Ganahan ko ng tulog sayo. Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mo na Mighty C. importante. Aron mataas imong antioxidant. Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtanon na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok. Mo jud. No. Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain. Correct. Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok. Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinahanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinahanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number 1 source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga mag-saving sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahoton na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Unsay mahitabo? Babankrupt, Sir JP. Bankrupt jud. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants nga gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali
Meaning, sige man ni kahurot. No. Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala Oo. kay gidugang nga deposit. Matag adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod ka gainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC. So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Mm. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan. Dili abusuhan. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Paminawan ang newsmakers uguban pa uban sa inyong anchor person nga si Ayaw Kalimot sa sunod nga hugna sa maong tulumanon. Newsmakers uguban pa. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer.